Ginawang isang bagong silang na sanggol na isinilid siya sa isang grocery bag na iniwang nakasabit sa isang puno sa Quezon City. Inakala tuloy ng nakakita na isang pusa ang sanggol. Nag-aagaw buhay at gutom na gutom raw ang sanggol nang dinala siya sa ospital. Sa kabutihang palad, ligtas siya at nasa maayos na kalagayan. Nakatutok si Cara David. Baby Girl X ang nakasulat sa name tag ng sanggol na ito sa East Avenue Medical Center. Wala pa itong pangalan dahil hindi rin alam kung sino ang mga magulang ng bagong silang na sanggol. Natagpuan ang bata kahapon sa Teachers Village, Quezon City, nakasilid sa isang grocery bag at nakasabit sa isang puno. Maduming-madumi, puro dugo actually itsura niya. Yung umbilical cord niya actually mahaba pa, so ibig sabihin fresh na fresh pa, kapapanganak pa lang siya nung natagpuan siya dun sa puno na nakasabit. Pero parang miracle na nabuhay pa rin siya in spite. Oo, kasi nabuhay siya, salamat dun sa nakapulot. Kasi kung magtatagal pa siya doon, baka matagal siyang hindi kumain, babagsak ang blood sugar, lahat ng infection, kakapit sa kanya. Pag hindi naagapan, baka nawala siya kung sakali. Isang tindera ng turon at banana Q ang nakakita sa sanggol. Unang inakala nitong pusa o di kaya'y basura lamang ang nakasabit sa puno hanggang sa biglang umiyak ang bata. Dito sa punong ito natagpuan alas 3 ng hapon kahapon, nakasabit dito mismo yung grocery bag na naglalaman ng isang bagong silang na sanggol. Ayon sa mga unang nakakita ng grocery bag na ito, punong-puno raw ito ng dugo at intact pa ang umbilical cord ng bata. Narinig noong nagtitinda ng saging, dinlapitan niya eh. Oo. Eh, bata pala yung laman. Ayun, tinawag namin ng barangay. Hindi naman siya binalot eh. Ginanon lang siya ng tela. Ay, ikaw ng polo eh. Tapos nilagay sa bag eh. Anong polo? Yung damit na polo. Sa tulong ng mga kagawad ng Barangay Teachers Village, naisugod sa emergency room ang sanggol at agad na nalapatan ng lunas. Agaw buhay at gutom na daw ang bata nang makuha ito ng mga doktor. Pero ngayon, stable na ang kondisyon ng bata. Malusog raw ito at malakas uminom ng gatas. Binigyan na rin ang sanggol ng antibiotics panlaban sa posibleng impeksyon sa dugo. Lahat kami, mga pedya, usually bata ang inaalagaan namin. Siyempre nakakapanlumo, nakakaawa talaga siya. Kasi kami yung pre-precious namin, yung mga babies. Tapos makakita ka ng baby na bigla na lang iniwan, na okay naman, walang diferensya. So parang sayang. Sayang yung buhay ng isang bata. Inilapit na sa Child Protection Unit at DSWD ang inabando ng sanggol. Taon-taon na lang, paulit-ulit ang insidente ng mga inaabando ng sanggol. Noong 2009 nga lang, umabot ng halos 1,000 abandonadong sanggol ang naitala ng DSWD. Ayon sa DSWD, kailangan pang maghintay ng 3 buwan at maisa publiko sa telebisyon, radyo at dyaryo na nasa kanila ang sanggol bago ito tuluyang ideklarang abandoned child ng korte. Pwedeng for adoption kung walang mag-claim na magulang. Cara David, Nakatutok.